Ito ang mga pangalan ng mga anghel na nagmamatsid. Si Uriel, isa sa mga banal na anghel na namamahala sa ingay at takot. Si Rafael, isa sa mga banal na anghel na namamahala sa mga espiritu ng mga tao. Si Raguel, isa sa mga banal na anghel na nagpaparusa sa sanlibutan at sa mga tanglaw. Si Miguel, isa sa mga banal na anghel na sa kanyang pamamahala sa kabutihan ng tao ay nag-uutos sa mga bansa. Si Harakiel, isa sa mga banal na anghel na namamahala sa mga espiritu ng mga anak ng tao na lumalabag. Si Gabriel, isa sa mga banal na anghel na namamahala kay Ikisat sa paraiso at sa mga kerubin. Mula roon nagtuloy ako sa ibang lugar kung saan nakita ko sa kanluran ng isang malaki at mataas na bundok, isang matibay na bato at apat na kaaya-ayang puok. Sa loob nito ay malalim, maluwang at napakakinis, kasing kinis ng isang bagay na igulong. Ito ay kapwa malalim at madilim na pagmasdan. Pagkatapos, si Rafael, isa sa mga banal na anghel na kasama ko ay sumagot at nagsabi, ang mga ito ang kaaya-ayang mga puok na pagtitipunan ng mga espiritu ng mga kaluluwa ng mga patay. Para sa kanila ito ginawa, at dito titipunin ang lahat ng kaluluwa ng mga anak ng tao. Ang mga puok na ito na kanilang tinitirhan ay siyang tatahanan nila hanggang sa araw ng paghuhukom at hanggang sa itinakda nilang panahon. Ang itinakda nilang panahon ay magiging mahaba, maging hanggang sa dakilang paghuhukom, at nakita ko ang mga espiritu ng mga anak ng tao na mga patay. At ang kanilang mga tinig ay umabot sa langit habang sila ay nag-aakusa. Pagkatapos ay nagtanong ako kay Rafael, isang anghel na kasama ko, at sinabi, kaninong espiritu iyon na ang tinig ay umaabot sa langit at nag-aakusa? Sumagot siya na sinasabi, ito ang espiritu ni Abel na pinatay ni Cain na kanyang kapatid, at siya ang mag-aakusa sa kapatid na iyon hanggang sa ang kanyang mga inapo ay lipulin sa balat ng lupa, hanggang sa ang kanyang mga inapo ay maparang mula sa binhi ng sangkatauhan. Nang panahong iyon ay nagtanong ako tungkol sa kanya at tungkol sa pangkalahatang paghuhukom na sinasabi, bakit ang isa ay nahihiwalay sa isa pa? Sumagot siya, 3 paghihiwalay ang ginawa sa pagitan ng mga espiritu ng mga patay, at sa gayon ay nahiwalay ang mga espiritu ng mga matuwid. Ito ay sa pamamagitan ng isang malalim na bangin, sa pamamagitan ng tubig, at sa pamamagitan ng liwanag na nasa itaas nito. At sa gayon ding paraan, ang mga makasalanan ay nahihiwalay kapag sila ay namatay at naililibing sa lupa. Hindi sila hinahatulan habang sila ay nabubuhay. Dito, ang kanilang mga kaluluwa ay nahihiwalay. Higit pa rito, sagana ang kanilang pagdurusa hanggang sa panahon ng dakilang paghuhukom ang pagpaparusa at ang pagpapahirap sa mga magpakailanmay isinumpa na ang mga kaluluwa ay pinarurusahan at nakagapos doon magpakailanman. At ganito na ito, mula pa sa pasimula ng sanlibutan, ganito ang naging paghihiwalay sa pagitan ng mga kaluluwa ng mga nagbubulalas ng reklamo at ng mga naghihintay sa kanilang kapahamakan upang sila'y patayin sa araw ng mga makasalanan. Isang imbakan ng ganitong uri ang nilikha para sa mga kaluluwa ng mga hindi matuwid na tao at ng mga makasalanan, ng mga nakatapos ng krimen at nakisama sa mga masasama na kanilang kahawig. Ang kanilang mga kaluluwa ay hindi mapapawi sa araw ng paghuhukom, ni sila man ay pabangon
mula sa puok na ito. Pagkatapos ay pinuri ko ang diba Yawa. At sinabi, purihin ang aking alaya, ang abayahang mamang naluwalulatian at ng katwiran na nagahari sa lahat magpakailanman at kailanman.